Amen. At purihin ang Panginoon na tayo makadako sa halagang bahagi ng gawain. Kinig kanyang banal na salita. At bago lahat ay gusto ko lang i-announce na sa susunod na Saturday ay dadawasan natin yung anniversary sa Canada. At Saturday po yun. Sunday sa Pilipinas. Kaya tuloy po natin pag-pray, katagumpayan, gawain at saka yung mga kaluluwa ng mga atin. Saka yung mga gagamitin ng Panginoon ay tatayo sa pulpito. At alam ko na bawat isa ay excited na. Nawa na dalangin natin na magligtas ang Panginoon sa mga kaluluwang kinumbida. At sa di pagtagal ay tayo natin tumayo at ating buksan ang ating mga Biblia. Dito po sa Jeremiah chapter 31. Dito po sa verse 3. Jeremiah 31 verse 3. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahan loob. Kaya po sandali ko na lang. O amang banal dakila at mga Panginoon salamat Ama sa oras na ito. Kami makalapit sa iyo, ang Diyos. Amen. Kami mag-aaral banal na salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ipaunawa ang mga nabasang versikulo. Siyang pagbabasihan na aming pag-aaral sa oras na ito. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon. Paunahan mo kami ng iyong Espiritu Santo. Padama mo sa amin banal na presensya, yung pag-ibig. At higit sa lahat na pagindapatin mo ang bawat isa na nakikinig sa mga nanonood at paging yung alipin na gagamitin, Panginoon. Bigyan mo na walang karunungan na gagaling sa iyo. Kaunawaan, ikaw mangusap sa kanyang mga bibig, ikaw magpaliwanag, Panginoon. Dalangin namin naman, Diyos, muli ay mabusog ang aming mga kaluluwa. At hindi lang kami, kundi sa lahat din ang manunood sa social media at manunood pa mga Diyos sa mga susunod na mga araw. Kami ang banal na ang kinaming tagumpay ng gagaling sa iyo. Sa pangalan pa Jesus. Salamat lahat. Amen. Basahin natin sa English. The Lord has appeared of old unto me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn you. Pabugat po ng pag-aaralan natin, love with an everlasting love. Sabi rito sa English, I have loved you with an everlasting love. Sabi palagi nating nasasambit na ang Diyos ay pag-ibig. Sa character ng Panginoon, which is true, yung attributes niya, na ang Diyos ay pag-ibig. Sapagkat yun po ang totoo, na ang Diyos ay pag-ibig. Hindi natin higit na malirik yung pag-ibig ng Diyos kung hindi sa pamagitan ng kanyang mabanal na salita. At alam niyo ba na isa sa pinakamahalagang aspeto ng buhay ng tao ay yung magkaroon siya ng relationship. Amen? It's one of the major aspects in the life of any man, Christian or not, na magkaroon siya ng relasyon. At sa Biblia, lahat ng klase ng relationship nakasulat dyan. At
Alam niyo ba na maraming klase ng relationship ang tinutukoy dito sa Biblia na nakasulat? At siyempre, unang-una dyan, yung blood relationship o yung sa family. Amen? Yung relasyon ng ama o magulang sa kanyang mga anak. Yung ama sa ina, sa mag-asawa, mga magkakamag-anak. Kaya nga, they are related by blood. Pangalawa, yung relationship naman ng magkakaibigan. Kaya may mga tinatawag na best friend. Sabi nga sa Facebook, best friend forever. BFF daw. Iba naman yung tinatawag na working relationship sa mga kasama natin sa trabaho. Iba naman yung tinatawag na partnership. Meron din sila relationship involved. Mga kapatid, meron ding mga tinatawag na bad relationship. Yung sinful relationship. At meron din yung tinatawag na makasalimutan o worldly. Ngunit mga kapatid, ang pag-aaralan natin ngayon dito, yung pinakamataas na relationship na walang iba. Yung tinatawag na spiritual relationship o yung relasyon sa Panginoon. Alam ko na kung isipin natin, parang bagang halos alam na natin ito. Sapagkat tayo Kristiyano. Amen? Hindi ka pwede maging Kristiyano kung wala kang tunay na relasyon sa Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng Kristiyano ka tapos ikaw ay may relasyon sa sanlibutan o sa kasalanan. Hindi po totoo yun. Sapagkat ay magiging paibabaw lang yung relasyon mo. At dito sa ating pag-aaralan, mga kapatid, ay tinapatungkol sa relasyon natin sa Panginoon. Alam niyo ba na doon sa natalakay nating, nabanggit nating mga relationship, walang tinatawag na perfect relationship doon. Kahit sa magkakapatid kahit sa kadugo mo, kahit magulang, kahit sa mga anak, walang tinatawag na perfect relationship. Hindi kayo nag-i-amen. Amen. Kahit sa friendship, walang perfect relationship dyan. Amen. Partnership, wala. Alam mo kung bakit walang perfect? Paano kung sa pamilya mo hindi lahat kayo Kristiyano, paano magkakaroon ng perfectong relationship? Kung isa hindi malago, Kristiyano ako minsan magkakaroon pa rin ng pagtatalo-talo. O, di ba? It's a part of relationship. Kailangan merong give and take. Kaya, kung minsan at kadalasan, hindi natin naiisip na ang Panginoon ay isang jealous God o Diyos na siloso. Alam niyo ba na karamihan sa tao, mas binibigyan nila ng importansya ang relasyon nila sa kapwa. O hindi ko nakalimutan ko pala yung romance relationship. Yan. May mga binata tayo rito. May mga dalaga pa tayo. Yan. Minsan mas binibigyan ng importansya yung romance, yung paasawa, yung mga kaibigan, yung mga kamag-anakan. Pag higit na binigyan mo importansya ang relationship na yan kaysa relationship mo sa Panginoon, nagsiselo sa Panginoon. Amen? God is a jealous God. Alam niyo kung bakit? Mas higit na minamahal mo yun kaysa Panginoon. Oh, yung iba nga, wino-worship nga nila Oh, bakit wino-worship? Sabi ng asawa, huwag ka munang dadalo ngayon. Di ba? Mamasyal muna tayo. At hindi dito sila dadalo sa gawain. Huwag muna tayong dadalo sa prayer meeting. Oh, hindi mo na dadalo. Sinong sinunod mo? Di ba yung asawa mo? O kaya ano? O, bakit kuminsan? Wala yung mga kapatiran, hindi dumadalo. Sinong sinusunod nila? Alam na natin, hindi ang Diyos.
Ngayon, hindi ko inaano, may mga kanya-kanyang dahilan. Sinasabi ko lang yung mga bagay na ginagawa natin na pwede naman. May kaparanan naman na pwede kang umaten sa gawain ng Panginoon. Para sa Panginoon. Once a week or twice a week, bakit hindi natin maibigay? 24 hours, kasama nga natin yung karelasyon natin eh. Di ba? Pero ang Panginoon, minsan nababaliwala. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dito yung pag-aaral natin ito. Na dapat igit natin bigyan ng kahalagaan sapagkat the true relationship with God involves blessings, involves benefits, privileges, at saka responsibilities. Sapagkat sa relationship, ano man yan, it involves na mutual understanding ng bawat isa. It's a give and take. Ganon din ang Panginoon. Pero ang Panginoon mas mahigit na i-offer sa atin kaysa i-offer natin sa Kanya. Sapagkat nasa Kanya na lahat, mga kapatid. Ngayon, dito sa ating binasa, sabi nyo rito, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin. Sabi ni Jeremiah, the Lord has appeared of old unto me. Makikita natin lahat, mga kapatid, pag binasa mo yung verse 3 na ito, kung paano sinasabi ni Jeremiah, sabi niya rito, ulitin natin ha, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin, nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahan loob. Tingnan mo yung sinabi dyan, ka. Yung personal pronoun is an individual. Direkta yan sa bawat isa, mga kapatid. Hindi sinabing, ako'y lumalapit sa inyo. Lumalapit ako sa iyo. Iniibig kita. Mga kapatid, isipin mo yun. Na Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari, King of King, Lord of Lords, Panginoon ng mga Panginoon, sasabihin sa iyo, iniibig kita. Iniibig ka ng Diyos nung ikaw ay nasa kasalanan. Iniibig ka ng Diyos nung ikaw ay maliit pa, bagong panganak, hanggang sa ngayon, iniibig ka pa rin ng Diyos. Tandaan natin, alam niyo kung bakit? Buhay tayo. Ngayon, lalo natin ipapaliwanag yung mamaya. Dito muna tayo. Bakit sinabi rito ni Jeremiah na ang Panginoon ay napakita ng una sa akin? Nakikita ba natin ang Diyos? Sino man ay walang nakakita sa Diyos, sabi sa Old Testament, sapagkat oras na makita mong Diyos, ikay mamamatay. Ngunit yung manifestation para makita mo ang Diyos, nandito. At ano yung mga yun? Unang-una yung kanyang mga creation. Diyan yung una pinapakita ang kanyang pag-ibig sa kanyang paglikha o mga creation. Una, yung nilalang yung the beauty of the nature. Amen. Manghang-mangha ka, kaya ka namamasyal sa magandang lugar eh. Di ba? Pero hindi mo ba alam na yan yung kinrate ng Diyos para sa tao? Ngunit kung minsan mas minamahal ng tao yun, yung creation kasi nag-create. Di ba? Paggabi, mayroong fireworks dito eh. Oh, Pilipinas ang nag-fireworks. Doon, ang daming tao, ilang libo yun. O, pagdating sa gawain dito, kukunti. O, di ba? Yung creation niya, yung araw na nilalang ng Diyos, na nagbibigay ng init sa atin, kailangan natin ng winter ang araw. Pag umuulan naman natin, umuulan, Panginoon, kailan kaya hihinto? Pag bumabagyo, di ba? Pero lahat ng magagandang mga creation yan, nandiyan ang manifestation ng Panginoon. Napakita na ng Diyos yan. Pero ang dapat niyong tanungin yung sarili niyo. Hindi kayo nandito dahil kayo ay anak na inyong magulang. Kaya kayo nandito dahil kayo nilikha ng Panginoon. Amen? Pangalawa, mga kapatid, na bakit
makikita natin yon kung paano napakita ang Panginoon sa pamagitan ng providence, provision. Bakit? Sabi sa Biblia, sa Kanya tayo nabubuhay at tayo humihinga. Mayroon tayong pagkatao dahil sa Diyos. Natulog tayo kagabi. In-expect natin tayo gigising kinabukasan. Salamat sa Diyos, may buhay, di ba? Amen. Dahil sa Kanya tayo nabubuhay. Yung hangin, mga kapatid, libre yan. Na ating nilalanghap everyday. Punta ka sa ospital, babayaran mo yung oxygen. Per tangke yan sa Pilipinas. Babayaran mo yan. Ilibre lang sa Panginoon yan. Yung kinakain natin, pananamit, lahat ng bahay, galing sa Panginoon lahat yan. Kahit tayo pa nagtatrabaho, mga kapatid, sapagkat pinagpapala ng Diyos yung ating kamay. Amen. Isipin mo na lang, kung ikaw ay buhay, pero ikaw ay invalido, hindi makapagtrabaho, paano ka mabubuhay? Kung walang bubuhay sa iyo, tutulong sa iyo. Pero mga kapatid, dapat na lahat ng tao, itong maisip nila, na lahat ng kanilang tinatangkili, kinakain, isinusuot, lahat ng magagandang bagay na ay galing sa Panginoon. Papakita ang Panginoon. Meron kang sakit, kailangan mo ng kagalingan sa Panginoon. Meron kang problema, kailangan mo ng solusyon sa Panginoon. Minsan umiiyak ka dahil sa burden. Minsan kayo nagagalak naman dahil sa katagumpayan. Hindi mo nakikita ang Panginoon dyan, mga kapatid. Amen. Lalo na ngayon sa gawain. Tumatayo ka sa pulpito, nangangaral. Kailangan mo ang Panginoon. Dapat lang. At dyan napapakita ang Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, mapapalad. Yung mga naniniwala, hindi naman nila nakikita. Diba? At yung pangatlo, mga kapatid, na manifestation niya sa pamagitan ng kanyang banal na salita nung dumating ang Panginoon. Yan ang pinakahalaga yan. Nakakita si Kristo, sabi nga dyan. Nakakita namin, nahawakan namin. Wait, ano ang dala ng Panginoon? Dala niya ang pinakadakilang biyaya. Yung pag-ibig ng Diyos dala niya. Dala niya ang kahabagan. Yung kinanta kanina na Old Rugged Cross. Mga kapatid, yung the greatest manifestation of love is at the cross. When Christ suffered and died for our sins. Namatay siya para sa aking kasalanan. Sa inyo ba sa kasalanan ng sanlibutan. Napakita ng pag-ibig ng Diyos. Na sa pamagitan ng kamatayan sa krus, mga kapatid, dinala niya ang ating kasalanan. Binayaran niya, hindi tayo nagbayad, mga kapatid. Alam natin ito. At higit sa lahat, imbis tayo maghirap, mamatay, siya ang naghirap. Para lang tayo iligtas saan? Sa kapamakan at kaparusahan. Dahil sa kasalanan ginawa natin. So there's yung sabi ko, dakilang biyaya ng kaligtasan. Dali na. Ngayon kung talagang titignan mo yan, magmula sa kaliit-liitang kasalanan hanggang sa kalaki-lakihan, binayaran ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid na
Isa sa napansin natin sa isang relasyon, meron tinatawag na bakit ka nagkaroon ng relasyon? Bakit siya ang ginusto mo? At karamihan ko minsan, bakit sila nakikipagrelasyon? Kasi gusto nila yung magandang mukha. Amen? Kung ito si Brother Bibi gusto nila yung magandang mukha. Yung babae gustong gwapo, yung lalaki gusto maganda. Yung iba naman, hindi ko naman inano sa iglesia, kundi yung observation natin sa labas. Makikita mo, ginusto yung lalaki dahil may kaya. Amen? Makita mo, maganda yung babae, yung lalaki medyo may ganda, pero mayaman. Bakit ka mo? Kasi may gift. It's about gift. Kaya kang ibili ng mamahaling damit, bahay, sasakyan, maraming pera. It's about gift, right? Tinutulungan ang iyong pamilya mo. So, tinutulungan yung pamilya at higit sa lahat, binibigay yung material things. Pero doon nakabase lang yun. Sa material things, yung relasyon na yan. Pero yung ibinigay ng Diyos na sa pamagitan ng ating Panginoon, that is the greatest gift. Na kailanman hindi mababayaran sa lapi. Alam mo kung bakit? It's the greatest gift that's given to the whole world. Sa lahat. Yung mga magaganda regalo sa ibang relasyon, nakapatungkol lang doon sa karelasyon nila. Ito'y napatungkol sa lahat ng tao. Sapagkat deserve ng tao ang ganong regalo, sapagkat siya'y hindi makakatanggap ng ganong regalo, kundi sa Diyos lang. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Amen. So, doon sa krus ng Kalbaryo, na doon mo nakita, there's the view of God's love. At doon, mga kapatid, kinakailangan, nung nakita natin that greatest gift na ginawa ng Panginoon, mga kapatid, sabi niya, with loving kindness. Kung titingnan mo yung sa verse 3, anong sabi niya? Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahan loob. So mga kapatid, tingnan nyo, pakinggan nyo ito, no? Mabuti. Yung greatest gift na yon na inaalok ng Panginoon, kailangan lang mayroong tatanggap, may receiver. Sapagkat hindi magiging gift kung walang tatanggap. Amen? Amen. Kahit ibigay yan ang pinakamaganda kung hindi tatanggap. But kinakailangan tanggapin yan with humility. Tanggapin with faith. Tanggapin with repentance. With obedience. Yan para magkaroon ng true relationship sa Panginoon. At saan napaganda sapagkat sa lahat ng matumanggap sa Panginoon, kalakip ng regalong yan, sabi nga nandun yung tinatawag na blessings of salvation. Alam natin ito, mga kapatid. Yung blessings ng salvation. Ano yung blessing ng salvation? It transforms and changes our life. Doon sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man na kay Kristo, siya bagong nilalang, ang lahat ng mga bagay nagsilipas na, narito silang natay tao naging mga bago. It takes away the burden of sin and guilt. It takes away the punishment that is due because of our sinful life. Yan ang blessing ng salvation. At mga kapatid, it gives us peace with God. Meron kang kapayapaan. Sa sanlibutan, sabi ng Panginoon, mayroong kaguluhan. Pero sa akin, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Sapagkat nawala na ang galit ng Diyos sa iyo. Sapagkat ikay napatawad na ng kasalanan. Di ba napaganda mga kapatid? Amen. At yung kapayapaan na yun, mga kapatid,
that's one of the greatest blessing na galing sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Mayaman ka man, kung ano man ang kalalagayan mo sa mundo, kahit mahirap ka man, ano man, mga kapatid, kung ikaw ay nasa kasalanan, wala kang kapayapaan sa Diyos. Sapagkat sabi na mismo sa Biblia, walang kapayapaan sa masama. At higit sa lahat, mayroong satisfaction sa puso. It satisfies that longing inside your heart. Alam mo ba na, come on, sabihin na natin, noong kami mag-boyfriend lang ni Sister Belle, napakasarap, napakasweet, napakalambing. Diba? As time goes by, ba't parang nababawasan yun? Ganon din na kahit na sino sa inyo may kasawa dyan, o may boyfriend. Di ba napaka-sweet nung mag-boyfriend pa kayo, nag-date pa kayo? Pero pag tumatagal na, yung lambing o yung lambian ngayon, para bang nagiging magkaibigan mo na lang kayo. Hindi ko naman sinasabi sa amin, Mr. Villar. Ibig ko sabihin in general, I'm speaking. Kulang na lang sa dinner, magkamayang kayo, tapos matutulog na kayo. Amen? Mamaya, kuminsan mag-uusap kayo hanggang madaling araw. Dahil minamahal mo eh. Kahit mapuyat, sabi niya, ay gusto ko mag-usap muna tayo. Baka sinong kausapin mo dyan. Sabi niya, di ba makikita mo yun? Kasi nasasatisfy ka, kausap mo yung minamahal mo. Di ba? Pero nag-asawa na. Sabi niya, tumigil ka na, matutulog na ako. Daldal ko ng daldal. Di ba ganyan lang mga kapatid? Pero alam mo mga kapatid, sa Panginoon, habang kinakausap mo ang Diyos, nandun yung madarama mo yung kanyang talagang pag-ibig. Alam mo ba sa awitin na lang, ako'y napapaiyak. Ngayon sa awitin na lang, kaya napakaganda yung praising song eh. Minsan-minsan, pipitik ka mo, punta ka sa YouTube. Ito yung mga team song namin nung araw eh. Ito yung ano eh. Tapos maalala mo, parang bang malulungkot pa, may nostalgia. Pero punta ka sa praising song, napakasarap. Kasi awitin makalangit yan eh. Nakapagbigay kapurihan sa Diyos at sa iyo bilang Kristiyano. Kaya tayo, wala na tayo dun sa mga awitin sa limutan. Hindi na tayo na papasaya dun eh. Wala na. Wala nang nagrarap dyan eh. Ang mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, napakaganda. Ngayon, patuloy po tayo. Baka mapunta lang tayo puro sa kanta. Yung, tandaan nyo, yung pag-ibig na nasa kay Kristo nasa atin bilang Kristiyano. Ito ang magiging pundasyon ngayon sa iyong buhay. It gives that greater foundation that there's a God who truly loves you. Amen? Yan ang pundasyon na ngayon ng relasyon mo. Ngayon, pag ang pundasyon ng relasyon mo, ang Diyos, ano mangyayari sa mga relasyon na binagi natin kanina? Lalong mapapaganda. Amen? Kaya ngayon ang number 1 eh. Lalo mong mamahalin yung asawa mo. Tumanda man yan, pumuti ang kanyang buhok, mamahalin mo yan. Oo. Diba? Ganon din ang lalaki, mamahalin yung babae, ingat-ingatan, ganon din ang babae, ingat-ingatan, mahalin yung kanyang asawang lalaki. Alam mo kung bakit? Kasi yung pag-ibig nandyan, galing sa Diyos. Yan ang pundasyon na. Excuse me. Yung mga kaibigan mo ngayon, kahit hindi ka na pinapansin, minamahal mo pa rin yan. Pinapanalangin mo sila. Sa mga magkakapatid, nagkakatampuhan, kuminsan hindi nagkakaroon ng unity. Pero anong nadara mo? Pag-ibig pa rin. Pinagpe-pray mo sila. Kuminsan nag-usap kami ni Mr. Bell patungkol sa mga kamag-anakan namin. Kuminsan may mga problema. Ano bang solusyon? Ang solusyon palagi ay Panginoon. Kung tatanggap sila sa Panginoon, mawawala yung kaguluhan na yan. Totoo yan. Kuminsan hindi mo maintindihan bakit yung tao masama yung kanyang ugali. Kasi wala silang tunay na relasyon sa Panginoon. Marami ang tumatawag sa Panginoon. Marami nagsasabi rin sila Kristiyano.
Marami nagsasabi rin sila gumagawa sa Panginoon. Pero alam ba na nalalaman ng Panginoon yun? Kung sino ang kanyang mga tunay na may karelasyon. Mga tunay na kanyang mga anak. Mga tunay na naligtas. Totoo yung mga kapatid. Ngayon, pag ang Panginoon ang pundasyon mo, mga kapatid, mayroon kang trust and confidence niya. Sapagkat ang Panginoon, sabi niya, in Him, you can fully trust Him in all things. At all times, in all your needs and burdens. Nung wala ka pa sa Panginoon, kung isa wala kang tiwala dun sa karelasyon mo. O, maghiwalay. Pupunta ako sa ganito, sabi niya. Ano kayang ginagawa nun? Baka meron na ibang nililigawan ng iba. Di ba? Kung minsan merong pagdududa sa nagmamahal. Kahit sa kaibigan ko. Pero alam mo ba ang Panginoon? That's the blessing. Sabi nga, yung kinanta natin nung sa prayer meeting, we have a friend in Jesus. You can trust Him. Dinala niya ang ating, ano yun, dinala niya? Ating kapighatian, kasalanan. Dinala niya ang lahat ng burden natin. Burden na kasalanan. Kaya mga kapatid, sabi nga, yung pagkarelasyon mo ng Panginoon, yung spiritual relationship, doon na nakakapaghingala yung puso mo sa Panginoon. Kaya, panatag yung pundasyon na yan eh. Ngayon gusto kong basahin yung sinasabi dito sa 1 John, excuse me, chapter 4, dito po sa verse 19 mga kapatid. Basahin po natin. Sabi dito, we love Him because He first loved us. Tignan mo yung word niya. Ilan lang yan eh? 1, 2, 3. 7 word yan, mga kapatid. 7 word, sabi nga perfect eh, pag 7. Pero sabi ng Panginoon, we love Him because He first loved us. Kaya, ano ibig sabihin yan? Kaya natin ngayon namamahal ang Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya naman, hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Siya ang una. Kaya tayo, ang purpose ng creation ng tao ay upang magkaroon ng relasyon ang tao sa Diyos. Ang Diyos sa tao. Kaya may true fellowship, tinatawag o relationship. Ngunit alam mo na majority ng tao, walang tunay na relasyon sa Panginoon. Walang tunay na relasyon. Dahil sa kasalanan. Nahiwalay sila eh. Kahit na anong klaseng relasyon, basta may ginawa kang masama, kasalanan. Hindi magkakaroon ng tunay na relasyon yan. Magagalit yung karelasyon mo, maghihiwalay kayo. Buti kung patawarin ka palagi. Pero ang Panginoon, mapagpahinuhon. Na hanggang sa ngayon, nagmamahal pa rin ng tunay sa atin, maging sa mga taong nasa kasalanan. Minamahal pa rin ng Panginoon. Ang kinakagalitan lang Panginoon, yung kasalanan na ginagawa ng tao. Pero minamahal niya yung tao. Amen? Nakita niyo yun? Kasi yung kasalanan sa Diablo yun, hindi niya kaya mahalin yun eh. Ang kaya mahalin ng Panginoon yung tao lang. Hindi yung kasalanan, hindi yung Diablo. Amen? Ang Diablo ang nagmamahal saan? Sa kasalanan. Ngayon, isa sa pinaka-blessings yan, sa relasyon sa Panginoon. It's pure and honorable. Alam mo kung bakit pure and honorable? Unang-una, it recognized by the Lord. Ang Diyos ang nakakaalam, sabi ko kanina, na tayo mayroong tunay na relasyon sa Kanya. Kaya may recognition yan sa Panginoon. May recognition doon sa lahat ng angels at sa lahat ng mga saints. Okay, di ba? Tingnan mo sa iglesia ng Diyos. Alam nila kung sino may tunay na relasyon sa Panginoon. We're not judging, pero makikita mo sa yung galing sa loob lumalabas. Makikita mo sa manifestation ng kanilang magawa. May ebidensya. Amen. Sabi nga, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Hindi nagsisinungaling ang gawa.
Mabuti o masama, hindi nagsisinungaling. Yun ang sinasabi doon. Ngayon, basahin natin yung 2 Timothy chapter 2, verse 19. Sabi rito, nevertheless, the foundation of God stands sure, having this seal, the Lord know them that are His. Let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. Ngayon, tingnan niyo mga kapatid. Foundation of God stands sure. Sabi sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Gaymay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak ito. Ano yung tatak? Dalawa yung tatak ng pundasyon ng Panginoon na sinasabi rito. Nandito sa verse 19. Nakikilala ng Panginoon ang Kanya. That is the God side. Yan ang unang seal. At ano ang pangalawang seal? Yung sa side naman ng tao. Lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Nakita niyo yung mga kapatid? Napakaliwanag dun. Sabi niya, having this seal, the Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Mga kapatid, pag may relasyon sa Panginoon, sabi nga, dapat nga lang na umiwalay sa kasalanan. Sapagkat sa oras na bumalik sa kasalanan, ang isang Kristiyano, nawawala yung isang seal, kaya mahihiwalay siya sa Panginoon. Ito yung pag-seal yun, yung tatak ng approval, authenticity, na ikaw ay tunay, na may relasyon sa Diyos, kaya anak ng Diyos. Amen. Sa tao nga, ano yung kanila? Ano yung tatak ng kanilang pagmamahalan? May sing-sing, di ba? O, meron silang anniversary. Ngayon 1 month, second month, third month, fourth month, nag-away. O, nawala rin yung anniversary. O, di ba? O, mga kapatid, ano yung anhin mo anniversary kung puro away? O, never, sorry na lang, never. O, amen? O. Ngayon, pag sinabi rito, mga kapatid, na let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano para makapanatili siya dyan? Kinakailangan siya magpasakop sa Panginoon. This must be a willingness to give to the Lord the full authority over his life. You have to give the Lord and His Word the full authority, mga kapatid. Sabi niya, say na Diyos, ikaw na ang mamahala sa aking buhay. Amen. Pero hindi ka naman nagpapasakop sa kanyang mga salita. Hindi ka pala masunurin. Di wala rin, mga kapatid. Alam mo, kuminsan, gawin natin ang analogy ulit sa kabilang relationship, sa world relationship. Di ba, kuminsan sa relasyon mayroong humahawak. Ang relasyon, sabi niya, sino humahawak sa relasyon ng yung babae? Siyang matapang eh. Kaya yung lalaki, di ba, kasunod sa Panginoon dahil yung babae ang, siya pang kumaharang. So, yung full control na ibigay doon sa babae. Yung iba naman sa lalaki ang full control. Kristiyano yung babae, yung lalaki namang nagbibigay ng hadlang. Kanya mga kapatid. So makita mo, merong yung control na yun, merong panggigipit. Naiipit. Pag naiipit ka, di ba masakit? Hindi masarap ang relasyon na yun. Hindi maganda. Kasi ang love, dapat two-way street yun mutual. Hindi lang iisa. Kasi mangyayari kung isa lang nasusunod, ang tawag nun, hindi I love you, I love me. Mahal yan sa real. Pero sa Panginoon, pag ibinigay mo yung control sa Panginoon, there's more freedom. There's more blessing. Kasi ang Panginoon, this is our Lord and Master. Pero binibigay niya the best sa kanyang mga anak. Wala siyang hinangad na masama. Mga kapatid, tandaan natin.
Tanda natin ang ating Panginoon. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Wala siyang hinagagamasan. Kung minsan tayo naghihina, kung minsan tayo ay nalulupay-pay, nandiyan pa rin siya pala. Amen. Na, at ang the best, napakaganda mga kapatid na yan. Pag binigay mo yung total control sa Panginoon yung buhay natin, lahat. Yan ang nakapagbigay lubot sa Kanya. It glorifies Him. It pleases Him. Amen. Amen? At isang napakaganda rin na blessings dito. The relationship with God or Christ, it elevates you to a higher moral ground. Amen? Alam mo ba na, kaya ko sinasabi ito para higit natin makita. God is holy, mga kapatid. His love is holy. Nung nandun pa tayo sa kabila, wala pa tayo sa Panginoon. Meron tayong relasyon sa mga sanlibutan. Yung pag-ibig na yun, dinala ba tayo sa higher moral ground? Sometimes, kung minsan, mga kapatid, yung relasyon na ng tao, hindi sa Diyos, yun pa ang nagbababa sa Kanya. Yun pa ang sumisira sa Kanya. Di ba? Kaya sabi nga nung ibang magulang, alam bang anak ko ngayon, pagka mula nung na-meet niya yung tao ngayon, nasira ng kanyang buhay. Sabi niya. But the relationship with God, the Lord, it elevates you to higher moral ground. Dinadala ka sa mas mataas na kalalagayan na hindi katulad ng sanlibutan ito. Sapagkat sa Diyos na banal, ang kanyang pag-ibig na banal, give us that desire and longing for higher and holy things of God. Inalagay niya yan sa atos. Kaya nga hindi ka lang naligtas. Ganda yung pag-aaral natin kanina. Na kinakailangan pa, mayroon pa mas maganda dyan. Iririgalo ng Panginoon sa iyo yung buhay na banal. Amen? Tandaan natin mga kapatid, nung tayo naligtas, the Holy Spirit is with us. Sa atin, kasama lahat ng Espiritu Santo. But then, nung tayo na, sabi nga, napabanal, nasa atin na, in us. Ngayon mga kapatid, sa kalooban ng puso niyo, sino ang pinakamamahal niyo o ano ang pinakamamahal niyo? Isipin natin maigi. Yung first time sinabi ko kay Sister Bell, nung pasensya ka na, Sister Bell, kasi meron na akong masigit na mahal kaysa iyo. Pero nung sinabi kong Panginoon, umuo siya. Pumayag. Hindi papayag yan pag iba eh. Kaya kung Panginoon, papayag siya. Amen? Amen ba, Brother Ricky? Kaya, mga kapatid, yung Panginoon, dadaling ka sa higher ground. Kung saan siya naroroon, dinadala ka dahil ikaw ay pinamahal niya. But to live holy, mga kapatid, you have to deny yourselves. Amen? Every day. Kaya you have to love God in holiness. Yun ang gusto na eh. Siya rin ang may author eh. Para mamahal mo siya. Because the love of God is shed abroad by the Holy Spirit. Nandun sa Romans. 5:5 ba yun? Diba? Ibinuho siya sa atin sa pamag-Espiritu Santo para mamahal natin ang Panginoon. Sa Kanya pa rin galing yung source, mga kapatid. Sa Kanya lahat. But that's the greatest blessing. That's the greatest joy. Na mararanasan mo habang nandito ka pa sa lupa. Sanctified life. Nagkaroon ka ng joy of salvation, but you have the greatest joy of sanctification. Alam natin yun, mga kapatid.
But sometimes, ito ba ay totoo? Sabi nga, what is ever inside, it will manifest outside. Yan ang holiness. Kung ganun sa salvation, nag-manifest din sa labas, ganun din ang sanctification. Kinakailangan. Kaya nga bawat Kristiyano, pag tayo nananalangin, lalo sa mga tumatayo sa pulpito, talagang pinapa-examine natin palagi ang ating sarili sa Panginoon. Dinudulog natin. Kasi mahirap. Mahirap gumawa sa Panginoon. Mahirap dumalangin, mahirap mga kung di mo karanasan ang ipinapangarap. Napakahirap, kapatid. At susunod mga kapatid, meron pa tayong ilang minuto. Relationship with God, it set us apart for the master use to every good work. Dito sa 2 Timothy, chapter 2, and verse 21. Sabi rito, therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. New King James Version yan. Basahin natin sa King James Version. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared to every good. Mga kapatid, yung relasyon sa Panginoon, sabi nga, we're being set apart. Hinihiwalay tayo. Alam mo kung bakit? Dahil sa isang dakilang hangarin. Ano yun? Sabi rito, vessel unto honor. Ngayon, para maging vessel to honor ka, lahat ng bagay na nagdi-dishonor sa pangalan ng Panginoon dapat mawala yun. Kailangan malinis yun, mga kapatid. Kaya kung babasahin mo yung buong verses yung pataas, pinapakita rito yung mga dapat alisin. Malinis. Kasi ang instrumento ng Panginoon malinis. Amen. Kasi kung may karumihan, it will bring dishonor to the name of the Lord. To the Lord. Tandaan natin. We have that relationship. We don't dishonor that relationship. We have to treasure it. At in order to treasure it, kinakailangan tayo ay malinis. Ano pa sabi niya? Vessel unto honor, sanctified. Yan. Sanctified, meet for the master's use, prepared to every good work. Na hindi naman natin sinasabi mga kapatid, na yung mga naligtas lang, hindi sila karapat dapat gamitin ng Panginoon. Kung hindi, sa pagsagana ng kaalaman, karunungan, wisdom, pagsagana ng biyaya, makita nila ito at sila rin ay mapapapanaw. Amen? Kaya pag ito pinag-uusapan, nandun ito yung tinatawag ng maturity of grace or spiritual maturity. Ito yung tinatawag na maturity of wisdom sa karunungan. Alam mo, pag sinabing matatanda sa iglesia, hindi lang sa edad yun, kundi matanda saan? Sa pananampalataya. Amen? Maturity in truth. Hindi lang sa kaalaman, kundi ito'y sa gawa. Kaya nga sabi rito, ito ang magagamit. Meet for the master's use and prepare to every good work. Mga kapatid, napakagandang araw ng ating Panginoon. Ngayon, isang bagay ang makita natin dito. One thing that honor God most. Ano yun? Yung
perfect love o yung maturity and love. Alam mo kung bakit? Sapagkat natugunan yung two greatest commandment ng Panginoon. Na kaya mong mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip. At mahalin ang kapwa tulad ng iyong sarili. Mga kapatid, hindi man natin sinasabi, kuminsan yung ating kapwa, minsan may nasasabi sa atin hindi maganda. Kasi hindi naman niya alam ang totoo eh. Kuminsan, hindi lahat ng tao ma-please mo. Totoo yan. You cannot please all the people. Kaya nakikiusap ka, tapat ka nakikipag-usap. Pag kinalabit sila ni Diablo, hindi ka pagbibigyan. Humihingi ng konting off si Sister Bel, hindi pinagbigyan. Alam ng Diablo, for anniversary yun eh. Hindi siya pinagbigyan. Kaya sakripisyo si Sister Bel. That's one of the attributes of love, sacrifice. Amen. Mga kapatid, nag-sacrifice ang Panginoon. Amen. Tayo rin magdadala ng ating sariling burden. Amen. But take note, the Romans 8:28, all things work together for good, those who love Christ, Amen. to those who are called according to His purpose. Gawin man nila hadlangan lahat yan, hindi nila mahadlangan ang Panginoon, ang gawain ng Diyos. As long na ikaw ay tapat. Tandaan natin yan. Pag ikaw ay tapat, lalong masikip na matapat ang Panginoon. Amen. At yung gawa mo, makikita rin ang katapatan niya, yung bunga ng katapatan. Sapagkat tunay ka nagmamahal sa Diyos. Merong tunay din nagmamahal sa Diyos. Amen. Na hindi ka pa iiwanan o pababayaan. Sino ba sa atin na walang burden? Nakangiti ako, pero ang laki ng burden ko, mga kapatid. Pero, sarap ng tulog ko. Tanong ni Sister Beth, paunahin mo man ng 1 hour yan. Paghiga ko, hilik na ako. Tanong niya siya. Because I give it to God. I know that the Lord is bigger than my burdens. Amen. And He has the power. Mga kapatid, tandaan natin yung power of love sa Panginoon. Alam ba na kung mahal mo ang Panginoon, hindi ka gagawa ng mga bagay na mahihiwalay ka sa Diyos. Dahil ang Diyos kailanman ay naging tapat sa iyo. Magmula sa umpisa hanggang sa katapos-tapusan. Because, see, I love you with everlasting love. Amen. Kaya nga sabi ko, mas mataas sa lahat ng relasyon natin. Because lahat ng relasyon natin dito, matatapos. Sometimes, nahihiwalay dahil sa kamatayan. Nagkakahiwalay ko minsan ang relasyon dahil physically malayo. But, nasa puso pa rin. Pero iba yung sa Panginoon. Saan ka man parte ng mundo, sabi nga. Basta meron kang tunay na relasyon sa Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. May mga kapatid tayo, nag-iisa sila sa Poland, sa Dubai, sa Italy. Tayo. Pero pinabayad ba tayo ng Panginoon? Amen? Hindi tayo pinabayaan. Amen. Kaya mga kapatid, namin namahal, ano po? At tanong mga kapatid, do we really have a true relationship with the Lord? Tanongin natin sa sarili natin. Kasi kung minsan, meron tayong mga bagay na minsan nangihina tayo. Kung minsan tayo ay para bagang, may mga time na para bagang hindi natin na-feel yung presence ng Panginoon. But isang bagay lang ang ating masasabi. Nandiyan ang Panginoon palagi. Amen. Nakatingin siya sa atin. Alam ba na kung ang isang magulang palagi tinitignan kanyang mga anak, hindi niya titignan yung anak ng iba, yung kanyang anak. Gaano pa kaya ang Diyos? Dahil
ito yung aking mga anak na aking sinisinta. Sabi niya sa ating Panginoon mismo, no? Ito aking anak na sinisinta. Pero dahil sa Panginoon sa Kristo, tayo rin ay naging anak ng Diyos. We're adopted and we are co-heirs with Christ because the Lord. Tayo anak ng Diyos. Mga kapatid, doon sa ating teksto, sabi ko rito, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, o iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahan loob. See, pag sinabing kagandahan loob, loving kindness, it's love and compassion. Yun ang ibig sabihin. Yung love, meaning ng loving kindness, love and compassion. At higit sa lahat, mga kapatid, kaya ko natin ito inano. Everlasting love. Bakit sinabi dito na iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig? Tulad na banggit ko kanina, mga kapatid. Our God is from everlasting to everlasting. Ang kanyang pag-ibig ay everlasting. Pero tayo, kung inibig yun tayo ng walang hanggang pag-ibig, sapagkat mayroong lugar na ihinanda ng Diyos para sa atin. Dahil hindi ito ang ating lugar, mga kapatid. Temporary lang ang mundong ito. Dahil tayo mamamatay physically, pero naman tayo ay pupunta sa Panginoon. Kung saan, sabi niya, ang kanyang iniibig, kung saan akin iniibig, doon din sila. Amen? Sabi doon sa John 17, ano? Sa mga ipadalangin ng Panginoon. Kung saan ako paroroon, ibig ko rin na doon sila. At hindi lang sila, kundi mga naghahangad din. Tayo rin, mga kapatid. So, yung pangako ng buhay na walang hanggan, upang higit na may pagpatuloy natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin at ang pag-ibig natin sa Kanya. Nagkakasama yung tunay na nag-ibigan. Pero sa Panginoon, ito'y buhay na walang hanggan. So ano ang dahilan na ikaw hihiwalay sa Panginoon? Ano ang dahilan na hindi ka magpapatuloy? We have to be worthy of that love. O minsan, hindi natin maubos maisip na may mga kasamahan natin o tumanggap pagkatapos bigla na lang hindi dadalo o bigla na lang ipagpapalit ang Panginoon. Because hindi pa nila nadama talaga o natanggap yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Kinakailangan din nilang maranasan. Kaya, as we preach the gospel of the Lord, we are preaching the gospel of love. Pero tandaan natin, mga kapatid, yung gospel of love, mayroong hangganan din yan. Sabi ng Panginoon, hanggang sa may pangaral sa buong sanlibutan at din darating na yung wakas. Hanggang doon lang yung katapusan niya. And sabi nga, these are the last days of gospel dispensation. Maganda yung tema sa Mindanao. Napapanahon. Dapat lang talaga na everywhere you go, kailangan i-touch mo yun. Yung ano ng gospel. Kaya minamal na kapatid, sa bagay na hindi na pinakita sa ating Panginoon, tandaan natin. Sa mga tunay na nagmamahal sa Diyos, tayo tunay na relasyon sa Panginoon, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Tandaan natin. At kung yun ang ating hindi lang natin malaman, ito maging karanasan, ito maging buhay hanggang sa tapos. At number one siya, mga kapatid, pinakahuli, be faithful to the Lord till the end of your life. Sabi niya, be faithful to the end and I will give you a crown of life.
Pagpalain ng Diyos kanyang banal na salita. To God be the glory. Ngayon kung meron po tayong ibig ilapit sa Panginoon, mga burdens natin, mga pangailangan, tayo ay lumapit magpagbubukas sa Panginoon. Meron man tayong karamdaman, tayo lumapit sa Panginoon. Lahat ng alalahanin, pangailangan, sama na rin natin. Dalangin natin yan. Na 11th anniversary ng minamahal na kapatid. Salamat sa Diyos at purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan, pag-ibig sa atin. At bilang panguli at dalangin natin yung ating mga lumapit at dalangin natin lahat ng pangailangan. May mga karamdaman at Pray daw si Brother Arthur. Pag-pray si Brother Arthur. pag-pray din natin si Brother Arthur Marson. At hiniling natin kay Brother Jet. Nandyan. Brother Jet, hiniling ko natin yung prayer. Ano po? Amen.
maraming salamat sa ating Panginoon sa mensahe na tayo po lahat ay napagpala ay sabihin, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord na tayo po ay kanyang tunay na mahal at talagang ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita natin una po sa ating puso na darama natin ng pag-ibig na Kanya tayong niligtas mula sa kasalanan, binigyan tayo ng pag-ibig ng Diyos na magkaroon tayo ng matibay na relasyon sa Kanya. At tayo rin ay salamat sa Panginoon na hindi man maging karapat-dapat, ngunit pinaghindapat tayo ng Panginoon upang magamit din tayo para po sa pagpapahayag ng Kanyang mga banal na salita sa lahat, sa sanlibutan na ito, sa lahat ng mga tao na naghahanap ng katotohanan sa ating Panginoon. Salamat muli sa biyaya ng ating Panginoon na ito po ay dalhin natin sa ating mga puso at ingatan natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos, ang ating buhay, ang ating hininga, ang salita ng Diyos, ang lahat-lahat sa ating buhay. Napakamahalin natin siya ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip. At tulungan tayo ng Panginoon na lagi tayong mapagpatuloy, makapanatili, magtiis hanggang sa wakas. At bilang pong panghuling panalangin ay hinihiling po natin kay Sister Joby ang panalangin, minamahal na kapatid. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. God bless you all po. Have peace with God. God love you all so much and we love you too. Salamat po. Bye-bye po. Brother Glenn, nasaan na kayo? Sa Mindanao pa? Nandito pa ako sa parsonage ng Kalilangan. Kailan kayo uwi? Bukas ng umaga, alas 5 kami alis papuntang airport.